Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nabuhayan ng loob ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na mapapanagot ang mga nasa likod ng madugong war on drugs. Dahil sa mga nabunyag sa pagdinig sa Kongreso, naniniwala ang abogado ng mga biktima na magiging mas matibay ang kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating mga PNP Chief Bato de la Rosa at Oscar Albayalde. May balitang A to Z exclusive, si Kim Salinas. Masakit bilang magulang magdibing ng anak. Masakit, pero pinipilit kayanin. 5 taon na ang lumipas pero masakit pa rin para kay Aling Dalia na madamay at masawi ang kanyang anak sa isang bypass operation noong taong 2019 sa kasagsagan ng madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa edad na 26, nadatnan na lamang niya ang kanyang anak sa punerarya. Nagtatrabaho po siya. Actually, tapos po siya ng pag-aaral. Hindi po siya yung typical na tambay. Wala kaibigan lang. Yun lang naman ang bahay, trabaho, bahay. Si Nanay Lori naman na namatayan ng panganay at bunsong anak. Aminado siyang gumagamit ng illegal na droga ang kanyang 2 anak pero sumailalim na raw ito umano sa barangay drug rehabilitation. Sobra pa kaming hirap dahil 4 yung naiwan na mga anak. Kaya siyempre wala naman ibang mag-aaruga or magsusuporta kundi ako lang. Isa lamang ani ang kanilang sinisisi kung bakit marami ang naghihinagpis ng mga pamilya. Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi kung hindi po siya umupo at hindi niya dinala yung programa niya sa Davao, hindi po nangyari yun eh. Ayon sa abogado ng pamilya ng mga biktima na si Cristina Conti, malaking bagay ang mga nabunyag sa pagdinig sa Kamara kung saan idinitalya ang mga tunay na responsable sa mga nawalang buhay sa war on drugs. Walang ibang mas sambit na pangalan yung mga biktima kundi Duterte. Hindi mangyayari lahat to kung wala si Duterte, kung hindi siya naging presidente, kung hindi niya ginawa to. Siya ang nangunguna bilang, kumbaga, persons of interest. Nandyan yung iba pa niyang mga kasamahan, katulad ni Senator Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, at iba pa. Umaasa si Conti na simula na ito ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima. Malaking bahagi yon dahil kakabunot ng tinik, yun nga yung sabi namin dahil nailagay sa public record kung anong nangyari sa kaanak nila. At kung akala ng iba parang walang patutunguhan, malay natin. Ani ni Conti, pinalalakas na ngayon ng legal team ang kasong isasampa sa International Criminal Court kabilang ang Crimes Against Humanity. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.